Pinagsisihan, marami. Yung sagwa, nung nakikita ko, ay, ang pangit ko pala dyan. Tapos ang pangit pala ng ano natin content. Pero maraming views. So, nag-viral yung ano, yung magic ko. Pero hindi rin ako natuwa kasi daming bashers. Andyan yung kukutsain ka, sasabihin, nasisiraan na pa ng bait. Ang pinakamasakit pa, manggagaling pa sa pamilya mo. Kailangan mahal mo yung ginagawa mo. Kasi pag mahal mo ginagawa mo, parang hindi ano yan, hindi ka mapapagod dyan. Kung nagsisimula ka pa lang, wag mong isipin ang sumikat. Ang isipin mo kung paano ka gagaling. Disclaimer nga pala, yung mga content namin nakasama yung bata with permission yun ng kanilang parents. At sila rin gusto nila talaga sumali sa mga content namin. Yung totoo, mahihayin talaga ako. Lalo na pag di ako hindi talaga ako magkikipag-usap. Ito yung nagsasabi, wag nating subukan yan kasi kung ano man meron tayo ngayon, galing yan sa taas. Hindi yung, ang Panginoon kasi hindi niya papayagan na maghari yung mga ganyang bagay. Yun ang pinakamalaking hamon kasi akala namin din na talaga ako makakabalik sa pag-vlog. Kunin ko yung pagkakataong ito na magpasalamat sa lahat ng tumulong sa akin sa pagpapa-opera dahil kung wala kayo, hindi ako na-operahan. At syempre, unang-una sa Panginoon, sa pangalawang buhay. Pangalawang buhay ko na to eh. Alright, so good day everyone. We're doing a small podcast again. And this time, meron tayong special guest. Itong content creator na to is sikat dito sa Buraon, Leyte. And isa siyang professor, instructor, content creator, and member siya ng Haganas group na band. So hindi natin papatalin pa. Let's meet Sir Joel of Jackie and Joel TV po. Hello mga kapatid. Hello mga good vibes. Dito tayo kasama si Idol Foods. Ako nga pala si Joel. Ako nga pala si Jackie. Musta kayo? Musta ang vlog or musta yung buhay-buhay natin? Masaya pero may halong may halong alam nila, mga tag dito. Hindi naman may iwasan. Siyempre mga bashers. Pero masaya so far. Okay naman. So, by the way, paano kayo nagsimula pag-vlog? Nagsimula kami mag-vlog nung bumili kami ng bisikleta. Last year, January. So, nung bumili kami ng bisikleta, ginawa namin ng review. Tapos, in-upload ko sa Facebook ko, sa main account. At yun nga, dumami yung yung reactions, naisip namin. Pero bago pa man kami bumili, siya na yung nagsasabi sa akin na, what if, mag-vlog tayo? Sabi ko, parang parang busy pa ako, saka na yan. So, nung bumili kami ng bisikleta, tapos in-upload namin at maraming reactions, doon na naisip namin, sige, mag-vlog tayo. Yun so, yung gumawa agad kayo ng page or yung, di ba, nung bumili kayo ng bisikleta, may page na kayo or? Ay, wala pa. Wala pa. So, wala pa. Gumawa kami ng page, January 28. January 28. Tapos yun na, bali ngayon, first anniversary namin. nice. Isang taon na kami. Isang taon na. Imagine that. So, ano yung pinakaunang video na in-upload nyo na nag-viral? At saka, kamusta yung experience? Nag-viral yung yung magic ko pero hindi rin ako natuwa kasi daming bashers. Yung nang magic ako tapos kasi alam nila na na nakikita kasi may mga hindi naman kasi ako yung nung mga panahong yun until now naman hindi pa rin ako magaling mag-edit. So halata siya kasi basta nahalata ng mga tao na daya yun, daming bashers. Pero umabot siya ngayon so far 2.2 million. Oh, grabe yun. Pero happy yung yung emosyon namin natutuwa na parang di rin daming bashers, sakit. Sa sakit ng mga salita yung na ibinato sa amin. Ganon talaga pag sikat. Anong pinakamalaking hamon na naranasan nyo bilang vlogger? Yung nagkaroon ako ng di naman lingid sa kalaman ng mga nakakilala sa amin na nagkaroon ako ng injury sa aking spine. Yun. Dati na, matagal na, mahabang storya, pero to make the story short, na-disgrasya ako ng motor nung high school ako, tapos pinabayaan ko lang. Tapos 2001, nalaman ko na mayroon palang 2 disc na nag-bulge dito sa likod ko. Tapos yung ugat naiipit papunta ron. Pero mga panahong yun, mild pa lang siya. Kaya nadala pa ng physical therapy. Yun nga, sabi ng doktor, bawal daw ako magbuhat kasi matigas ulo. Yun, nagbuhat ako. Tapos yung last namin na nagbuhat ako ng isang sakong palay dun sa Kalansan. May naramdaman ako sa likod ko. Hanggang sa mayroon kaming isang content naman dun sa Kamansi. Kalahating sako lang ng bigas yun. Yung lumagotok dito sa likod. Oh? Yun na umpisa nun. Di ba, parang nakikita ka sa nag-gym sa Fitness Point eh. Oo nga, nag-gym ako bawal ako nun. Nagbuhat ako ng mabibigat. So kasalanan ko din naman.
Kaya yun ang pinakamalaking hamon kasi akala namin din na talaga ako makakabalik sa pagbablog. Nakita kita nun na parang nag-ano ka ng, parang i-operahan ka na nun. Oh, inoperahan ako. Pero successful naman. Pasalamat ako sa lahat ng mga tao. Kunin ko yung pagkakataong ito na magpasalamat sa lahat ng tumulong sa akin sa pagpapa-opera dahil kung wala kayo, hindi ako na-operahan. At syempre, unang-una sa Panginoon, sa pangalawang buhay. Pangalawang buhay ko na to eh. May point ba na gusto mo nang sumuko sa pagbablog? Ayo, Sabi, di ba? Oo. marami kaming isa yun. At saka yung mga pagsubok sa buhay, isa na din yun doon ang yung naoperahan ako. Dahil akala ko nang din ako makalakad. At di naman maiwasan talaga kahit naman sinong vloggers, yung bashers, nakakapanghina din. Oo. Totoo yan. Nakakapanghina talaga kasi na-experience ko yan. Actually, na-experience ko na bash ako. Okay. Actually, buti ka nga na-bash kayo, pero parang continue lang. Ako actually, almost 1 month di ako lumabas ng bahay nung nabash ako. Nung nabash ka? Oo, nabash ako. Kasi parang down ako pero parang inadapt ko na lang Yun yung pinakamalaking inspirasyon nyo sa pagko-content? Ikaw muna. Yung pamilya ko. Oo, yung pamilya ko unang-una kasi lahat naman tayo nangangarap na mayahaw natin ang pamilya natin sa hirap, makaahon tayo. At kasi meron akong anxiety. Oo, tapos umabot ako sa punto na sa emergency room lang ako lagi. Halos araw-araw yun dahil sa anxiety ko. So, sa BDH. So, kasi pag hapon na, dumidilim na, parang kinakabahan ako na lumalakas yung tibok ng puso ko, nagpapalpitate ako. So yun, sabi ng doktor, ako lang makakatulong sa sarili ko. So naisip ko, kasi sabi niya, kailangan meron kang libangan. So, nagpapasalamat din ako dahil dito yung vlogging nakakatulong para hindi ko na laging iniisip yung sakit ko. Kasi ako, napapansin kita, napansin ko meron halo-halo yung yung comedy, di ba? Drama, tapos meron, more on man kayo, more on mga pag-games, di ba? Sa vlog nyo, sa content nyo. Ang tanong ko dito is, paano kayo nag-iisip ng paano yung ideas nyo sa pagko-content? So inamin naman namin minsan nanggagaya kami sa mga content creators. Minsan din naman may mga original kami ginagawa. Pag nanggagaya kami, iniiba lang namin ng konti o may twist kasi baka tayo magkaroon ng violation. So yun. Parang okay lang di ba natin maggaya, di ba? Basta ikaw, okay lang, ikaw mismo yung gagawa. Basta hindi mo kukunin yung video nila. Correct yun. So ito naman, anong video yung pinagmamalaki mo? Video na pinagmamalaki. Pero yung viral yun, siyempre. Pero hindi ko meron pa rin naman, di ba? Kasi minsan nakakagawa kami ng nasasabi namin na, uy, okay to. Minsan din naman may nakikita kami, ay, hindi maganda yung kuha natin dyan. So, hindi ko maalala, pero nakikita. So, madami na kaming video. Nakikita yung sarili ko nung una pa, last year, kasi payat na payat ako nun, parang akong addict. Tapos binabash ako na, akala nila addict ako. Di, dahil meron lang akong sakit nun. So, ayun, hanggang ngayon pa naman, pero medyo nakaka-adjust na ako. Dahil sa vlog, malaking tulong to. So yun, wala akong maisip na video. Halos, marami rin naman kaming pwedeng may pagmalaki. Hindi ko lang ma-pinpoint. Pero ito naman, may content ka ba na pinagsisihan mong i-post? Ito, talaga. Pinagsisihan, marami. Yung sagwa, nung nakikita ko yun, ang pangit ko pala dyan. Tapos ang pangit pala ng natin content. Pero maraming views, so okay na, hindi na natin i-delete, sayang din naman. Sayang din. Ito, dito na tayo. Actually, ito na talaga yung pinaka natin sa lahat ng mga content creator. Ito yung pinaka main na katanungan. Paano mo i-handle ang mga bashers at negative comments? Wala akong masasagot dyan kasi hanggang ngayon hindi ko pa rin na-handle eh. Nasa punto pa rin ako, pero marami rin mga nagsasabi sa akin, lalo na yung mga idolo natin, si Kuya Dix TV, na dapat daw i-ignore lang. Minsan kasi di pa rin ako nakakatawag dito. Di ko pa rin makuhang ignore eh. So, yun. Pinagsisisihan ko din naman, pero tao lang tayo kasi hindi naman tayo santo. Minsan talaga na ipapakita natin yung tunay nating kulay. Ako nagpapakatotoo ako sa mga reaction ko sa mga bashers. Pero mali yun, wag niyong gayahin. Kasi yun nga, kahit yung mga mga video ko na sinasagot ko sila, nagsisisi ako sa bandang huli. Meron nga kaming video na imbis na, kasi galit kami, hindi ko napapangalanan sa isang lugar, hindi sa Burawin. Binash kami.
Tapos below the belt yung mga sinabi. Ginawa ko siya ng content. Imbis na galit na galit ako sa kanya, naparami pa tuloy yung followers niya. Nagsisi pa ako. So ayun, sabi niya, ayun, kakasagot sa mga bashers, nakabenipisyo pa. So naisip ko, sige, wag na lang natin pansinin yun. May lately lang, may nakaalitan, pero kung maaari, gusto kong ayusin sana. Ewan ko sa kanya, pero ako, hindi ako, kumbaga waray-waray, hindi ako madumot. So, tao lang tayo, nagkakamali din. May mali din ako, so yun. Diba ngayon, halos lahat ng mga content creator na medyo, sabi natin, kilala na, nagpo-promote ng sugal. Diba? So kadalasan yan, na-ignore na nila yung kapakanan ng mga nila viewers. So ikaw ba, idol, darating ba yung araw na magpo-promote ka ng sugal? Hindi talaga. Pero minsan, Price is right? muntik na ako kasi may naging ganyo sa amin. Hindi naman kami hindi kami, medyo pala yung followers namin, konti pa lang naman. Pero, at hindi rin namin masasabi na talagang na kami. Mga nasa peak na kami ng pangarap namin. Pero may mga nag-offer. Tapos wala kaming pera. Wala akong pambili ng ulam. Walang pambili ng maintenance ko. Sabi ko, what if try natin? Ito talaga nagsasabi, believe ako dito. Ito yung nagsasabi, wag nating subukan yan kasi kung ano man meron tayo ngayon, galing yan sa taas. Hindi ang Panginoon kasi hindi niya papayagan na maghari yung mga ganyang bagay. Tunay. Oo. At saka isa pang dahilan, teacher kasi ako. Baka ako ipatawag ng DepEd. Oo, kahit gaano pa kalaki yan, bawal na bawal talaga. Kahit ba, like, million na, ganyan? Million. Sprite na ba? Kunwari, sikat ako. Sikat. Oo. Sikat na sikat. Tapos, halimbawa, 5 million followers na ako. May mag-offer ng ganyan. Just 3 months lang. Hindi, magpapakatotoo lang ako. Pero hindi yan mangyayari kasi hindi naman kami ganun kaano. Pero, Soon, madarating yan. siguro kailangan ko muna mag-resign. Papakatotoo lang ako. At saka, hingi ako ng tawad sa Diyos. Papakatotoo lang ako talaga. Hindi ako maging hipokrito. Oo, kasi pera rin yan eh. Nakatulong din yun. Maraming matutulungan nun. So ito, anong pinaka-memorable na message na natanggap mo mula sa follower? Siyempre, yung mga pinagpaguran natin pag may nakakita, may naka-appreciate, yun, saya tayo dun. Saka yung mga nakikita namin na simula, nandyan pa rin, masaya kami dun. Talagang nakakataba ng puso. Kahit anong pinagdaanan namin, through thick and thin, nandyan pa rin. Marami kami nakikita. So maraming salamat sa inyo mga ka-good vibes. Yan. So ito, paano ka nakikipag-connect sa mga supporters mo? Isang paraan, yung money hunt kasi nakakadaupang palad namin sila. Yun. Tapos, yun, sa mga live namin, mga live videos, mga shoutout, isang paraan yung para magkaroon tayo ng connection sa mga natin, sa mga followers. So yung iba like pag nag-comment siya, Kailangan, ka rin, magko-comment, react ka rin. So, lalo na ngayon, kailangan ng engagement. correct. Engagement is the key. Engagement is the key. Oh, Mas malaki pa nga yung bigay kasi sa views eh. Correct. Pag nag-engage ka. Okay. Tama. So ito, totoo ba na madaling kumita bilang vlogger? Ay, hindi. Ikaw, Napakahirap kahit may million views ka, lang yan eh. Hindi ako nagkakamali, $14. Yung 2.2 million namin na video, $14. Oh? Oo. Wait, Kung hindi ako nagkakamali, ilang 2 million? 2.2 million. Ang bihira, buti kayo. $14? Ako nga, nag 8 million ako, 9 million pa nga to be exact na overall total. Overall. Ano lang, binigay sa akin, $8. Depende din siguro sa Oo kasi, pero dati, alam naman natin dati daw, malaki daw. Ayun niya daw. Ngayon daw, dahil sa dami ng vloggers ba naman, siyempre ikaw nagpapasahod, kadami ng vloggers mo, magkakaltas ka talaga. Correct. Asa ka lang, may mga taxes na tayo ngayon eh. Oo, may mga taxes, may mga bawas eh. So ito, ano ang hindi alam ng karamihan tungkol kay Sir Joel at sa commander? Sa akin, na-judge ako na mayabang daw. Na-judge ako, maraming nasasabi kasi Malas ka lang pumunta. kaya yung totoo, mahihayin talaga ako. Lalo na pag di ako hindi talaga ako magkikipag-usap kasi baka kasi minsan, halimbawa, may nag-comment,
Di ka naman namamansin dito sa Burawin. Nga anong di namamansin? Namamansin ako. Di ka namamansin. Oh. Ayoko kasi ayoko umuna kasi baka dapat unahan nyo na lang. Saka yung sticker din, di kami namimigay kundi humihingi. Kasi meron akong may experience ako na nagbigay ako tapos nagtaray. So, humingi ka kung pag mayroon magbibigay kami, pero pag wala, pag nabusan, so wala muna kami may bibigay. So, yun, nakala nila hindi ako pala kaibigan. Pala kaibigan ako, mahihain lang talaga ako. Oh guys, unahan nyo kasi kami. Minsan kasi, mahirap naman kasi yung kakaway kami dyan. Feeling naman to. Bilas to. Ito, paano mo binabalance ang personal life mo at online life mo? Sa totoo lang, mahirap balansin kasi nagtatrabaho, nagtuturo ako sa Burawin Comprehensive, tapos nagbablog. Yun. Minsan sinisingit ko na lang sa school. Buti meron akong mga mag-aaral na interesado din. Disclaimer nga pala, yung mga content namin nakasama yung bata with permission yun ng kanilang parents. At sila rin gusto nila talaga sumali sa mga content namin. So buti naman naisisingit ko, nagkakaroon kami ng content. So we make sure na bawat araw makapagawa kami kahit 2 man lang ng content. So ito, anong payo mo sa mga gustong pumasok sa vlogging for money? Ganito yun. Dati pa may kukonek ko yung pagbabanda ko sa vlogging kasi dati talaga yung nababanda ko, yung una ko iniisip sumikat. Tapos nakausap ko yung bukalista ng Tanya Markova. Tinatanong ko siya kasi friend kami sa Facebook. Lord, sabi ko, paano ba sumikat? Yung sabi niya sa akin na tumatak sa isip ko, wag mong isipin kung nagsisimula ka pa lang, wag mong isipin ang sumikat. Ang isipin mo kung paano ka gagaling. Kasi kung gumaling ka, normal yon, sisikat ka. Yun muna. So, kagaya ng yan, pagkain. Ang pagkain, pag masarap yan, talagang, pag nakilala yan ng karamihan, kakainin, dadami yung sasabihin na, yung pagkain na to masarap. So, dadami ang makakakilala sa pagkain. Katulad daw ng pag-vlog at saka pagbanda. Kung magaling na kayo, ma-appreciate kayo ng tao. Pero kung sa tingin nyo, medyo hilaw pa, kahit kahit ilako yan, kahit ipakilala ka, matataas na platform o mga kilalang platform ang paglagyan sa'yo, pag hindi ka pa, kung baka hilaw ka pa, hindi ka talaga magugustuhan ng tao. Importante talaga numero 1, tao. So, hindi ko naman sinasabi na magaling na kami. Kaya ngayon, humihingi pa rin ako ng mga tips sa mga idol ko, kagaya ni na Kuya Dix, kaya ng Brian Vines. Humingi ako ng mga tips kung paano ba namin ma-improve pa yung aming mga content. Umpisahan natin talaga sa mga content natin, paano tayo gagaling sa pag-edit, sa pag-arte. At importante din, kailangan malinaw talaga yung camera. Iniisip kasi talaga nila pag nag-vlog sila, pera agad. Ay, oo, isa rin yan. Hindi talaga. Huwag kayong mag-isip ng pera. Nagkakaroon tayo ng pera pag makilala na tayo. Correct yan, baka bonus. Pero actually, yun naman talagang target natin. Yun ang target natin. Pero unahin muna natin talaga kung paano natin mapapaganda yung mga content natin. Para tangkilikin tayo ng mas nakararami. Ano ang pinakamalagang lesson na natutunan mo sa pagbablog? Na hindi madali mag-vlog. Correct. Andyan yung kukutsain ka, sasabihin, nasisiraan na to ng bait. Ang pinakamasakit pa, manggagaling pa sa pamilya mo. Sobrang sakit nun. Pero kailangan lang natin makasanayan yun kasi pag nalagpasan natin yun, kahit kutsain ka, pag narating mo na yung pangarap mo, halimbawa kahit umaangat ka pangalan ng konti, ma-appreciate ka din nila. Yung basher mo na yun, maging supporter mo rin yun. Correct yan. So ito, anong payo mo sa mga baguhan? Parang wala pa akong karapatan na magpayo sa mga baguhan kasi baguhan pa lang ako. Pero sige, yung masasabi ko lang, kailangan mahal mo yung ginagawa mo. Kasi pag mahal mo ginagawa mo, parang hindi hindi ka mapapagod dyan. Kasi kung hindi mo mahal yung ginagawa mo, parang pilitan ka lang, mababurnout ka talaga kagad. Yun lang, kailangan may passion ka sa ginagawa mo. Kahit anong bagay pa yan, kahit vlogging, o ano pa, music. Tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Kung passion mo talaga yan, tuloy mo lang. So yun lang. So yun nga, maraming salamat kay Sir Joel at saka kay Ma'am Jackie. Baka may gusto niyo i-promote yung at saka shoutout po. Shoutout nga pala sa sa mga grupo namin, sige, Burawin Content Creators, Team Warenon Vloggers at saka One Team, One Dream, Late and Summer Vloggers. Suportahan natin lahat ng mga content creators.
So, supportahan natin. Maraming salamat kay Idol Kuya Puds. Ay, salamat din po sa time niya. Oo. Binigay niyo sa akin. Malaking karangalan to para sa amin. And maraming salamat. That's it. Ciao.